ang mabuting balita para sa araw na ito. Maligayang araw ng Sabado, mga minamahal kong kapanalig. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Panghuling araw ngayon sa 5 linggo ng Kwaresma. Bukas, ipagdiriwang na natin ang linggo ng Palaspas, hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Atin ang pagnilayan ng mabuting balita ngayon ayon kay San Juan, Kabanata 11, talata 45 hanggang 56. Marami sa mga Hudyong sumama kay Maria at nakasaksi sa ginawa ni Jesus ang naniwala sa kanya. Pumunta naman ang ilan sa kanila sa mga Pariseo at sinabi sa kanila ang mga ginawa niya. Kaya tinipon ng mga punong pari at ng mga Pariseo ang mataas na sanggunian na Sanhedrin at sinabi, "Ano bang gagawin natin? Marami siyang mga ginagawang tanda. Kung pababayaan natin siyang paganito, mananalig sa kanya ang lahat at darating ang mga Romano at aalisin maging ang ating banal na lugar at ang ating bansa." At isa sa kanila si Caifas na punong pari sa taong yon ang nagwika, "Wala kayong kaalam-alam. Hindi nyo naiintindihan na makabubuti sa inyo na isang tao ang mamatay alang-alang sa bayan upang hindi mapahamak ang buong bansa." Hindi sa ganang sarili niya sinabi ang mga salitang ito, kundi sa pagiging punong pari niya sa taong yon. Sinabi niya ang propesiyang ito. Dapat ngang mamatay si Jesus alang-alang sa bansa, kaya mula sa araw na yon, pinapasyahan nilang patayin siya. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon ang marami pa Jerusalem upang maglinis ng sarili, kaya hinahanap nila si Jesus. Ano sa palagay ninyo? Paririto kaya siya sa piyesta? Magandang araw mga kapanalig. Ito po si Venly Boon na magbabahagi ng pagninilay ngayong araw na ito. Kasabay ng paglawak ng popularidad ni Jesus, ang pagtindi ng pangamba ng mga Pariseo na mawala sa kanila ang kontrol sa taong bayan. Itinuturing nilang banta sa seguridad ng templo at ng bayan si Jesus dahil nagpapahayag siya ng mga bagay na taliwas sa itinuturo nila. Binabago ni Jesus ang nakasanayan na, kaya pinagpasyahan nilang patayin siya. Kapanalig, ang nangyari kay Jesus ay patuloy pa ring nangyayari sa kasalukuyan. Ilang buhay ang isinakripisyo, mapanatili lang ang yaman at kapangyarihan ng mga maimpluwensya sa lipunan. Gayunpaman, ang bawat ibinuwis na buhay ay lalo pang nagpatindi sa panawagan para sa pagbabago. Namatay si Jesus hindi dahil pinagpasyahan siyang patayin, kundi dahil voluntaryo niyang isinuko ang kanyang buhay upang tubusin tayo sa kasalanan. Buong puso niyang hinarap ang kamatayan dahil sa pag-ibig niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat sa buhay na inialay mo. Pahalagahan nawa namin ang aming buhay at panatilihing malaya ito sa kasalanan. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang pagsunod kay Jesus ay pagtahak sa daan ng krus ng may pagmamahal. Matutunawa tayong pasanin ang ating araw-araw na krus ng may pagmamahal. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity
humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300, Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. To reach out so the world may be one. We are the church and we are young. That's why we're there.